Mayong gabi sa tanan. We are here in Lahati and kasama ko si Anika and Nico because we are going to shop. Or mag-grocery tayo guys, pero hindi tayo sa store, sa normal store mag-grocery. Dito tayo sa Havikiro Wakakaw pa mag-grocery. So dyan tayo pupunta guys. Kita nyo yung mga pila ng tao. Sobrang haba na. And for sure, panghuli ako dyan mamaya. Ayokong lumabas kasi sobrang lamig guys. Sobrang malamig today. Kaya, mamaya ako lalabas guys kapag malapit na talaga. It doesn't matter kung saan ka naman banda sa pila. Meron ka pa rin mabibili kahit nasa hulihan ka na. Andito na ako sa pila guys. So 5 minutes na lang bago mag-open yung pinto. Sobrang malamig. Dito na ako sa pila. Pero sobrang daming tao talaga today. Hulihan na naman ako, pero okay lang talaga yan. Doesn't really matter. Walang ano dito, walang pabor-pabor guys. Lahat is nakakatanggap talaga. Lahat talaga merong naiuuwing mga pagkain. Yung mga pumipila dito guys sa Havikiro Waka is hindi mga Finns halos. Halos is mga Ukrainians, mga Russians, ako, Pilipino, tapos meron din ibang lahi like mga Indians and mga taga-Iraq, ganun. Yun yung mga madalas na pumipila dito. Meron din minsang mga Finns na pumipila pero madalas talaga is mga foreigners. Grabe guys, samot man katugnaw kay hangin kaayo as in, hangin kay karong adlaw ay unsa naman ni? Kuno sa man imahuman yung winter. Pero konti na lang talaga mag-open na yung door doon. Tapos makakapasok tayo sa loob. Makakapamili na ako ng mga pagkain na available sila. Sana merong giniling na karne. Kasi, meron akong wrapper ng siomay doon para makagawa na ako ng siomay. Pero kung wala naman, bibili na lang ako sa Lidl. Alas 5 na guys, pero hindi pa nag-o-open. Late sila ngayon. Late sila guys. Tugnora budget kayo sa gawas. Pero antos lang, kaya man siya kay marami naman akong suot na layers ng clothes. Kaya hindi naman siya ganun kamalamig talaga para sa akin. Pero yung pisngi ko malamig. Pero sandali lang naman tayo dito sa labas. Hindi naman to aabutin ng 30 minutes or 1 hour na dito tayo sa labas na walang cover yung aking mga pisngi. So, okay lang. Kadugay, may mag-abri sa portahan guys. Uy, tugno na ba? Finally, nag-open na guys. So, gumagalaw na yung pila. Yung mga nagtatanong pala sa akin saan located itong Havikiro Waka na place kung saan ako bumibili ng mga mumurahing pagkain. Dito siya sa Kaupakatu 37 sa Lahati guys. So, i-check nyo na lang sa Google Map. Kaupakatu 37. Kaupakatu 37. Malapit siya sa isang bus stop. So, yan yung palatandaan nyo. Tapos, yung pese or kung yung pese, PC Apu or pese Apu. Tapos, sa labas ng door, meron siyang ganyan o yung color red. Yan. Pulang-pula yung aking pisngi, guys. Sobrang lamig sa labas. Lipstick na lagi ang pulang anime. Kaya na may free blush on. Puno na naman yung bags ko guys. So 2 bags na naman ng goodies ang may uuwi natin. Sobrang daming laman. Ang lamig sa labas. Sana hindi malanta yung aking salad. Andun si Nico guys. Paikot pa sila dito. Hintayin ko lang sila dito sa may bus stop. Para hindi na ako tumawid doon. Hi guys! Nasa bahay na nga kami. So, ito na lahat yung mga napamili namin doon sa Havikiro Wakakaw pa for worth 10 euros. Isa-isahin natin lahat ano-ano yung mga napamili namin. Sobrang na-amaze ako guys kasi kompleto yung pa-ingredients para sa aking pansit.
Sobrang dami nang napamili namin doon guys for just 10 euros. And this is more than enough for us for this week. And napakaraming fruits and bread. Tapos may paitlog pa talaga. Itong mga Hävikirwaka dito sa Finland guys, tinatapon na siya because hindi na siya pumapasa doon sa standard ng store. Like itong mga kiat-kiat guys, itong mga citrus fruits dito guys. Nasa isang bag yan siya kanina. Tapos tinanggal ko lang yung sira niya. Kasi sa isang bag merong 10 pieces or 8 pieces sa loob. Tapos may isa or dalawang piraso na sira. So yun ang tinanggal ko. Tapos itong mga hindi sira, ito yung mga nilagay ko dyan. So nalinis ko na rin yan siya. Na-separate ko na yung mga sira niyan and tinapon na rin ni Nico doon sa aming bio-waste sa labas. Yung mga sira nun para makompost yun. Sobrang dami naming napamili guys. Kompleto. May paitlog, may pakarne, may pampalaman sa tinapay, may patatas, may pa-lemon, may pa broccoli, may dalawang bag ng sibuyas ako dito. Yan o, dalawang bag yan ng sibuyas. Ito yung isa. Tapos, kibale, 1 kilo ng sibuyas lahat ito guys. Kasi per pack, it's 500 grams. So, 1 kilo ng sibuyas lahat. Tapos, may 4 na apples. Hindi masyadong kagandahan yung apples, but it's okay kasi i-juice naman namin yan. Tapos, may mga patatas guys. Kumuha ako nito kasi ang plano ko is patutubuin ko yung iba nito guys para itanim pagdating ng springtime para maging binhi siya ng patatas doon sa aming garden. Meron ding mga itlog guys, and itong itlog is hindi pa ito expired. Sobrang matagal pa siya mag-e-expire. Sa 24th pa siya ng February mag-e-expire. Kung napapanood nyo itong video kung to, syempre lampas na ng 24 siguro na February. Kasi sobrang late ko talaga napopost yung mga videos. Kinuha doon na Caesar salad. Tapos, itong wok na vegetables, mixed siya, guys. So, ito kung hindi ko siya maluluto, ilalagay ko lang siya sa freezer. Tapos, lulutuin ko lang siya kapag kailangan ko na. Merong 2 pack ng palaman ng tinapay. Tapos, ito din, may chicken breast yata ito siya. Na flavored na siya, guys. Maganda ito pang halo sa mga salad-salad din or pang ulam. Tapos, may giniling. Ito yung inaabangan ko na sana makakuha ko na giniling kasi gusto kong gumawa talaga ng siomai. Dito sa Finland, yung giniling is lagi siyang nakahalo na beef and pork. Bihira lang na merong mabibili na pork lang siya guys. Usually, nakahalo talaga siya na pork and beef. Yung mga giniling dito. Tapos, ito is cottage cheese. Tapos, sausages ito. Uulamin namin to agad for breakfast tomorrow. Tapos, another salad. Tapos, dito guys, may mga iba't ibang klaseng tinapay and pula. Yan. So, yung mga tinapay na yan guys, ilalagay ko yan sa freezer of course, para magtagal sila. Meron ding 2 packages ng Vadelma or yung raspberry. Kumuha din ako doon ng isang lactose-free na milk. Isa lang ang kinuha ko guys kasi masyadong malaki na to. 1.75 liters na siya. Sobrang bigat na kasi hindi ko na kayang bitbitin yung aking bag. Tapos itong piporikerma. Ito usually ginagamit ito kapag nagluluto. Sa mga steak siguro ganyan. I'm not really sure ha. Basta piporikerma. Ano siya, milk cream siya na meron na siyang halo na pepper. Yan. So, hindi pa ito expired, guys. Mag-e-expire ito sa February 25, 2024. Andun siya sa Hävikirwaka pa kasi, binigay ito or dinonate ito ng co-market siguro, kaya andoon. Sobrang daming ganito, guys. Pero 2 lang kinuha ko kasi maraming tao today. Konti lang din ang kinuha ko sa mga items kasi nga para mabigyan din ng chance yung iba para meron din talaga silang may uwi. Tapos merong champ na portobello na mushroom, itong white button mushroom, may mga saging, mga citrus fruits. Tingnan niyo naman yung mga citrus fruits guys, oh. Gwapa pa kaayos sila guys, as in wala pa siya ka kuan-kuan. Pero ilabay na gyud siya guys kay sa isang bag, kapag yung isang piece ng
citrus fruit doon, or ng orange, or ng mandarin, or ng clementine sa isang package. Merong sira. The rest of the bag, sira na rin yun sa paningin nila. Wala nang bibili kasi nun sa store. Kaya itatapon na siya. Pero andun siya sa Haviki. So, I'm so happy na nakabili ako doon ng mga citrus fruits. Kasi gustong-gusto namin yan. Pang snack namin habang nanonood kami ng TV. Mauubos yan agad-agad guys. Hindi yan magtatagal dito sa bahay. Tapos meron din akong kinuha doon na tawag nito. Ito guys, oh, yung sibuyas dahon. Meron siya mga sira-sira na guys kanina. Tinanggal ko na kasi tinatapon nga ni Nico yung mga bio-waste namin kasi napuno na. So, yun, tinanggal ko lang yung sira niya, guys. Yan, oh, maganda pa naman siya. Diba? Tanggalin mo lang yung sira niya. Pwede pa yan siya pangkain. Uy, pwede pa yan siya pangluto. Tapos, merong 2 sweet peppers. Tapos, dito, guys, meron ding coriander. Yan, oh, fresh pa kay si Auntie Coriander, guys. Pero nasa Haviki Ruaka na siya. Ayan, napakasarap pa naman ito ihalo sa mga lutuin, sa pansit, di ba? Kumpleto talaga yung pampansit ko, guys. May sibuyas, may bell peppers, may onion na dahon. Ano pa ba? May lemon, may pa-coriander pa. Tapos last time na bumili kami doon, sobrang dami ng garlic. Ang iba nilagay ko sa fridge. Yung ibang garlic, guys, nilagay ko sa freezer. Para ready to use na siya pag kailangan ko. Halos kompleto talaga yung ingredients para sa pansit. Tapos may pa-mushroom pa doon. Tapos itong dito merong 2 salad lang yung kinuha ko guys. 2 salad lang ang kinuha ko kasi baka hindi namin maubos. Ilalagay lang naman namin siya sa tinapay. Imagine niyo yan guys, so sobrang dami ng mga pagkain na yan, tapos patapon na siya dito sa Finland. But, I'm so happy na bumibili kami doon sa Haviki kasi rather than itapon nila ito sa basurahan, magdadagdag siya sa waste, ba diba? At least ito, nakakatipid kami and busog-lusog jud mi ani as in. Sobrang daming itlog. Every day, kay Anika, 2 itlog yan siya per breakfast guys. So, mabilis ito maubos itong itlog. Yan o, sobrang daming pagkain. Hindi talaga nakakapanghinayang na bumili doon. And I don't care for some of you na nagsasabi na malalason kayo kasi sa mga pagkain na yan. Hey, this is still edible. Andun siya sa Haviki. This is called waste food here in Finland. This is still edible. It's called Haviki Ruaka here in Finland or waste food because they do not qualify anymore doon sa quality assurance nila guys. Hindi na siya papasa kaya ando na siya, itatapon na siya, kaya sayang lang talaga pag ito napunta lahat sa dump site. Sobrang sayang nito guys kapag tinapon lang to sa basurahan. Sobrang fresh pa talaga ng mga pagkain, lalo na itong broccoli. Oh, itong broccoli guys, nasa isang bag siya na ganyan. Tapos, na-open na yung kanyang bag, kita nyo yung kanyang plastic na tanggal, kaya ando na siya sa Haviki. Yun lang yung rason niya, wala nang iba. Okay pa naman talaga siya masyado. Ang dami namin pagkain guys na pwede namin i-consume for this week. And nakakapanghinayang lang na itatapon sila sa basurahan. Pero never ako manghihinayang na doon ako bumibili sa Haviki Ruaka. And I encourage you guys not to waste food. Yung mga sa grocery na mga naka 30%, yung mga naka Alenus, yung mga Filipino na andito sa Finland, I'm sure nakaka-relate kayo. I'm sure kayo din bumibili din kayo sa store. Kasi ako, lagi din ako bumibili sa store ng mga naka-Alenus na mga pagkain guys. Kasi, okay pa naman yan siya. Best before date pa talaga yan siya. On that day or 2 days before, usually nilalagay na nila yan doon sa Haviki or naka-Alenus na siya. Kasi nga, para matanggal na talaga siya doon sa shelf. Kasi wala na kasi talagang bibili niyan. Kakapanghinayang itatapon lang siya. Kaya bilihin natin, uy, kung saan tayo makakatipid. Pilipino good tayo, diba? Masama ba na magtipid? Hindi naman masama na magtipid, diba? Tapos ito, okay pa naman talaga to siya ng mga food. Tapos itatapon lang nila, diba? Sayang masyado. So yung mga Pinoy or yung mga students, na mga student nurses na malapit dito sa Lahati, punta kayo doon guys. Bumili kayo ng Haviki Ruaka kasi napakasayang. Napakasayang na hindi kayo nakakatipid. And I'm so happy na kami talaga nakakatipid talaga kami. Guys, kung hindi nyo man kayang magtipid, please make sure na hindi kayo mag-aaksaya ng pagkain.
Don't waste food. It's not a good thing na mag-waste ng food. Sobrang daming tao na hindi nakakain ng mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Yun na lang ang isipin natin na we are so blessed and lucky na marami tayong kinakain everyday. Meron tayong kinakain everyday. Salamat guys sa panonood ng video ito. I hope you like, share, and subscribe to our channel. I will see you next time. Hey, hey! Anika, you finished the raspberry? This is the only thing left. Is it a bad raspberry? Huh? Are you sure? Yeah. They said it's a spoiled one. Is it spoiled? No. No? Is there a worm? No. No worm. They said it's a bad raspberry. They said it's a bad raspberry, but it's okay, right? There's nothing wrong. Even in the nature, this is even like not so good looking. This is still very good raspberry. Ganito yung itsura ng lettuce guys. O na tinatapon dito sa Finland. O diba? Papapakaayos siya guys. Pero labay na siya guys. I don't know what's wrong with this anti-lettuce. Pang samji man yun eh. Bapa pa siya, labay na siya.